Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 281. Puot. Okay, Lola, maso na ring tumango si Jared. Nang makitang pinaalis ni Francis si Harriet, hinayla ni Anastasia si Jared papunta sa kanya. Jared, bumalik ka muna sa kwarto mo. Tatawagan kita mamaya. Okay. Pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga salita, ang kanyang maningning na mga mata ay tumingin kay Erica. Nang makita iyon, nagkasala si Erica na ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang telepono. Pagkaakyat ni Jared, bumalik sina Francis at Naomi. Nasaan si Jared? Tanong ni Francis. Pumunta siya sa itaas para maglaro. Napakaganda ng iyong gown, Anastasia. Agad na sabi ni Naomi na parang sinusubukang pasayahin si Anastasia. Si Anastasia naman ay walang pakialam na sagot lang sa kanya. Salamat. Bihirang sumama sina Naomi at Erica sa ganoong okasyon, Anastasia. Alagaan mo sila ng mabuti mamaya. Umaasa si Francis na magkaayos ang buong pamilya. Hindi ko kailangan yan. Darating din si Hailey, sasamahan niya ako. Mayabang na wika ni Erica bago kinuha ang telepono para tawagan si Hailey. Pupuntahan ko si Jared. Na-miss ni Francis ang kanyang apo, at umakyat siya kaagad pagkatapos ng kanyang mga salita. Namula ang mga mata ni Naomi sa sama ng loob nang makita niya ito. Hindi niya malalaman ang tunay na intensyon ni Francis kung hindi siya nag-eavesdrop sa kanya sa ospital, kinuha na niya si Jared bilang tagapagmana niya sa kumpanya. Hello, Hailey, nandito ka ba? O andito ka pala? Iyan ay mahusay. I'll go over, sabik na sabi ni Erica. With that, agad niyang kinuha ang kanyang handbag at sinabing, Mom, Hailey is here. Hahanapin ko siya ngayon. Umalis siya kaagad pagkatapos magsalita. Ayaw ni Anastasia na makasama si Erica sa iisang silid, kaya pumunta siya sa balkonahe dala ang kanyang telepono. Si Naomi naman ay nakaupo sa sofa, kumakain ng isang dakot na pistachio at pinag-iisipan ang mga plano niya para sa gabi. Una at higit sa lahat, ninais niyang makuha ang pabor ni Harriet. Susunod, umaasa siyang makakahanap ng magandang huli para sa kanyang anak sa piging ngayong gabi, at sa huli, sakupin niya ang anumang bentahe na dumating sa kanya. 6:00 na nang magtipon ang lahat ng mga bisita sa main hall. Makalipas ang 10 minuto, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Elliot. Malapit nang magsimula ang hapunan, Anastasia. Hilingin sa iyong pamilya na pumunta dito. Okay, sagot niya. Baka mas maging abala ako ngayong gabi at hindi ko maalagaan si Jared at kayo. Dapat pareho kayong alagaan ang inyong mga sarili. Alam ko naman yun. Huwag kang mag-alala sa amin. Hindi niya intensyon na bantayan din sila nito. Makalipas ang 10 minuto, nakarating sa main hall si Francis, hawak si Jared, kasama sina Naomi at Anastasia. Noong gabing iyon, ang piging ay nahahati sa 3 magkakaibang mga panahon, 6:30 hanggang 8 para sa hapunan, 8 hanggang 9 para sa lahat ng mga bisita upang mag-alay ng kanilang pagbati sa kaarawan kay Harriet, at 9 hanggang 10 para sa libreng oras ng mga bisita upang maglakad-lakad at magsaya sa palabas ng paputok. Dahil ang lahat ng inimbitahan sa handaan ay ang malapit na kaanib ng Presgrave Group at ang malalapit na kaibigan ni Harriet, ang bilang ng mga bisita ay limitado sa humigit kumulang 100. Bagamat hindi ito marami, ang buong piging ay mukhang engrandi at marangya. Napansin ni Anastasia si Hailey, nakasuot ng taga-nines, nakatayo sa tabi ng fountain kasama si Erica. Nagkatinginan sila, na parabang nasa magkasalungat silang panig na nag-aaway. Ang pagkamuhi ni Anastasia sa kanila ay nag-aalab sa kanyang puso. Bagamat sila ang gumawa ng mali, hindi nagpakita ng pagsisisi sina Hailey at Erica. Sa halip, tumindig sila ng may pagmamalaki. Nang pumasok si Anastasia sa pangunahing bulwagan, lahat ng upuan ay may mga pangalan na nakasulat sa isang gintong plato. Nang malaman niyang wala siyang na-assign na upuan kasama si Francis, lumapit siya sa isang usher. Ihahatid kita sa iyong upuan, Miss Tillman, sabi ng usher. Nagulat siya, sinundan niya ang usher sa main area, kung saan nakasulat ang pangalan niya sa isa sa mga upuan sa gilid. Ang pangalan ni Elliot ay nasa tabi niya. Bumibilis ang tibok ng puso niya nang makita iyon. Ang upuan ni Jared ay nasa tabi niya,
at si Nigel ang sumunod. Maliwanag, si Elliot ang nag-ayos para dito. Ngunit ayaw ni Anastasia na maging ganito kataas. Maraming marangal at kagalang-galang na panauhin ngayong gabi, at hindi nararapat na umupo siya rito. Kaya naman, tinawag niya ang manager at ipinaalam sa kanya ang kanyang balak na lumipat sa mesa kung saan nakaupo ang kanyang ama. Nang marinig na nasa kabilang mesa ang kanyang pamilya, agad na inayos ng manager ang kanyang upuan para mapalitan. With that, she Saturday together with Francis, with Jared between them. Si Naomi ay nasa kabilang panig ni Francis, samantalang si Erica ay wala doon. Umupo siya kasama si Hailey. Kabanata 282. Ilehitimong anak na babae. Habang tahimik na nakaupo sa kanyang upuan, inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at napansin ang isang grupo ng mga bisita na papasok at tahimik na nagsasalita sa lalaking nasa harapan nila. Malinaw, ang lalaking iyon ay si Elliot. Siya ay tumingin matikas at kaakit-akit sa isang itim na suit, at ang kanyang kilos ay isang magalang din. Ngayong gabi, siya ay lumitaw na hindi gaanong nangingibabaw ngunit mas mahinhin at sophisticado. Kahit sa ang panig niya ibunyag, hindi nabawasan ang alindog na kanyang ipinamalas. Panay ang tingin nito sa kanya habang nag-iisip, at para bang naramdaman niya iyon, ang malalalim na mga mata ay nakatingin sa kanya sa lahat ng mga bisita. Nagsalubong ang kilay niya sa disgusto nang mapansin niyang lumipat ito ng upuan. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa sandaling iyon, at pinabalik niya ang kanyang tasa, na nagkunwaring umiinom ng tsaa. Si Hailey, nasa kabilang bulwagan, kinuha ang lahat. Pagpasok ni Elliot, panay ang tingin sa kanya. Dahil dito, nasaksihan niya ang lahat, pati kung paano niya tinanggap ang mga bisita at nanligaw siya kay Anastasia. Kasabay nito, huminto ang isang marangyang itim na kotse sa tabi ng fountain sa labas ng main hall. Bumaba ang isang balingkinitang binti nang bumukas ang pinto, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng silver evening gown. Binigyang diin ng mga ilaw ang walang kamali-mali na pampaganda nitong 25 taong gulang, gayon din ang kanyang matingkad na mga mata. Kinaway-kaway niya ang bewang habang papalapit sa isang matandang lalaki na bumaba ng sasakyan sa kabilang side at hinawakan ang siko nito. Pumasok na tayo. Binigyan siya ng matandang lalaki ng masalimuot na tingin at hinayaan siyang hawakan ang mga braso nito habang umaakyat sa hagdan. Si Elliot, na nalaman ang kanyang pagdating, ay naghihintay na sa kanya sa main door. "Hello, Lucas. Natutuwa akong dumating ka. Please pumasok ka." Magalang na binati ni Elliot ang matandang Ginoo. Isa siya sa ilang malapit na kaibigan ng ama ni Elliot noong nabubuhay pa siya. "Hello, Elliot. Ang tagal na nung huli kitang nakita." Tinapik ni Lucas si Elliot sa balikat niya. Sa sandaling ito, narinig ang matamis na boses ng isang dalaga na nagsasabing, "Tatay, ipakilala mo rin ako." Bahagyang tumigas ang ngiti ni Lucas nang marinig iyon, ngunit mabilis siyang sumagot, "Elliot, anak ko ito, si Aliona." Nagulat si Elliot, bagamat alam niyang may anak na lalaki si Lucas, ito ang unang beses niyang marinig na may anak na babae si Lucas. "Hello, Miss Dora." "Hi, young Master Elliot. I'm Aliona," nakangiting sagot ni Aliona. "Aliona, pwede ka munang pumasok. I'll have a few words with Elliot." Humarap si Lucas kay Aliona at sinabing, "Sure, Dad." Sagot niya na may ngiti sa labi. Hindi napigilan ni Lucas na hawakan ang kamay ni Elliot na may masalimuot na ekspresyon. "Elliot, Aliona is my illegitimate child na ngayon ko lang na-acknowledge." Mangyaring alagaan siya sa hinaharap. Naunawaan ni Elliot ang mga salita ni Lucas at tumango. "Gagawin ko." Dahil halos lahat ng mga bisita ay dumating, ang hapunan ay inihain. Nakita ni Anastasia na bumalik si Elliot sa kanyang upuan, at nandoon din si Nigel. Lumapit pa ito at kinamusta siya kanina. Lahat ng ulam para ngayong gabi ay nasa mesa na. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang mga sangkap ay sariwa din, pampaganya, at kasiya siya para sa lahat. Pinapakain ni Anastasia si Jared sa tulong ni Francis, habang si Erica ay patuloy na nakatingin kay Elliot, na parang may inaasahan. Nakita rin ito ni Hailey, at tahimik niyang tinutuya si Erica sa kanyang puso. Nakatingin din ba siya kay Elliot?
Habang abala si Anastasia sa kanyang hapunan, isang malalim na boses ng lalaki ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Mr. Tillman, hayaan mo akong uminom ng toast para sa iyo. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino ang nasa likod niya. Higit pa rito, ang malaking palad nito ay nakapatong sa kanyang likod, nakakatakot na hinahaplos siya at naglalabas ng init na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi iyon napansin ng lahat ng nasa mesa, dahil abala sila sa pagtugon sa toast ni Elliot. Kinailangan ding tumayo ni Anastasia kasama ang iba, ngunit nanatili ang palad sa kanyang likod. Masyado siyang nahihiya para tingnan siya. "Hello ladies and gentlemen, please excuse my bad hospitality," mahinhin niyang sabi sa kanyang malalim at husky na boses. Hindi naman. Ang lahat sa mesang ito ay ang mga matatanda ng mga kamag-anak ng Presgrave family. Sa pagharap sa kasalukuyang batang haligi ng pamilya, napuno sila ng kagandahang loob at paggalang. Kabanata 283. Lumitaw ang kanyang uncle. Kasabay nito, ang kamay ni Elliot, na nakapatong sa likod ni Anastasia, ay lumipat sa balikat ni Anastasia at mahinang bamulong ito sa kanyang tainga. "Alagaan mo silang mabuti, Anastasia." Namula agad ang mukha niya. Ang kanyang mga salita ay may ibang kahulugan, hindi niya ito nakita bilang isang panauhin kundi bilang isang miyembro ng kanyang pamilya. "Mr. Presgrave, ang gwapo mo ngayong gabi." Puri ni Jared sa kanya. "Ganyan din sa iyo." Yumuko si Elliot at sinapo ang ulo ni Jared gamit ang malaking palad. "Maglalaro ako sa iyo mamaya." "Okay." Maingat na tumango si Jared. Pagkatapos, lumipat si Elliot sa ibang mga mesa. Tiningnan lang siya ni Anastasia nang umalis ito at napansin niyang sinusundan talaga ni Ray si Elliot. Bagamat kasama ni Elliot si Ray, malinaw na siya lamang ang haligi ng Presgrave family. Sa pag-iisip nito, bigla niyang naramdaman ang kanyang kalungkutan sa gitna ng mataong kapaligiran. Sumakit ang puso niya nang mapagtanto niyang siya lang ang sumusuporta sa Presgrave Group. Nakita lamang ng mga tagalabas ang kanyang kaakit-akit na bahagi, ngunit sino ang makakaunawa kung gaano karaming pagsisikap ang kanyang ginawa at kung gaano siya kalungkot. Maging ang pagkain ay mapait sa kanya ngayon. Nang muli itong tumingin sa kanya, napansin niyang nangingibabaw pa rin ito sa kabila ng pag-iisa, na para bang nasa likod niya ang mundo. Samantala, dumating na si Elliot sa table ni Hailey. Dahil ang lahat sa mesang ito ay ang nakababatang henerasyon ng Presgrave family, siya ay nag-toast sa kanila ng may paggalang at umalis pagkatapos ng ilang hindi mahalagang pagbati. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Hailey na ipagmalaki kung gaano siya kalapit sa kanya. "Hailey, dahil malapit ka sa Presgrave family, pamilyar ka ba kay Elliot?" Curious na tanong ni Erica. "Lahat ng meron ako ngayon binigay niya." "Ano sa tingin mo?" Mayabang na sagot ni Hailey. "Ano, ganun ka ba kalapit sa kanya?" Tapos, natigilan si Erica nang marinig iyon habang nagsimulang mapuno ng inggit at selos ang kanyang puso. "Sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito mamaya." Ayaw nang magpaliwanag pa ni Hailey sa hapagkainan, ngunit nanatiling gulat at inggit si Erica sa mga sinabi ni Hailey. "Ano ang tinatago niya sa akin? May tinatago ba siya?" Hindi natakot si Hailey na sabihin kay Erica ang tungkol sa relasyon nila ni Elliot dahil hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Erica na makipag-ugnayan kay Elliot. Bukod, si Erica ay isang simpleng tao, madaling makaisip si Hailey ng isang bagay na magpapaloko sa kanya. Natapos na ang lahat ng mga bisita sa kanilang hapunan ng 8 PM at oras na upang magtungo sa bulwagan ng pagdiriwang ng kaarawan upang i-extend ang kanilang mga pagbati sa kaarawan. Lumapit si Nigel para kunin si Jared at sinundan ni Anastasia si Francis palabas ng dining hall. Ang bulwagan ng pagdiriwang ng kaarawan ay mayroon ng masiglang musika na tumutugtog na may mga ilaw na kumikislap habang ang lahat ng mga bisita ay masayang nag-uusap. Sa pangkalahatan, ito ay isang masayang eksena. Ang mga matatanda, na malapit na kamag-anak ng Presgrave family, ang unang bumati kay Harriet. Habang ginagawa nila iyon, biglang naisipan ni Anastasia na maglakad-lakad sa labas para maibsan ang kanyang isip. "Dad, magpunta muna kayong lahat. Pupunta ako doon mamaya." Pagkatapos, pumili si Anastasia ng hindi gaanong abalang kalsada at tinahak ito. Nang gabing iyon, napakaganda ng langit.
Matapos masanay sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, ang sarap sa pakiramdam na manatili sa malawak at maluwang na villa na ito sandali. Unti-unting nawala ang hustling sound sa likod niya. Nagulat siya nang makakita ng alitaptap sa tabi ng lawa pagkatapos lamang ng ilang minutong paglalakad. Wala siyang nakita sa loob ng mahigit 10 taon, kaya hindi niya maiwasang sundan ito. Habang papalapit siya sa isa pang villa sa malapit, narinig niya ang boses ng isang lalaki na parang pamilyar sa kanya habang malamig siyang nagtanong. Bakit ka nandito? Lumabas ka. Nang marinig iyon, napatigil si Anastasia sa kanyang mga hakbang. Si Elliot ba ito? Nandito siya. Natarante siya sa sandaling ito at hindi namamalayang nagtago sa ilalim ng bintana. Sa labas ng nakabukas na bintana, maririnig ang tunog sa loob ng villa. Mahal kong pamangkin, hindi mo na ba ako kinikilala bilang iyong tiyuhin? Boses ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi ko hahayaang sirain mo ang birthday party ng lola ko. Umalis ka na agad. Sinasalamin ng boses ni Elliot ang kanyang babala at ang kanyang galit. Ang lola mo ay stepmother ko rin, and hence, I should show my respect to her. Huwag mo akong pigilan, ha? Ang boses ng lalaki ay parang nagmamakaawa kay Elliot. Gayunpaman, si Elliot ay nanatiling labis na pag-alit sa lalaki. Hindi ka pa qualified na makita siya. Ang Presgrave family ay wala ring puwang para sa iyo. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit mo kung pipilitin mo. Kabanata 284. Naging mas close sila. Elliot, naaalala kong hinawakan kita sa aking mga bisig noong bata pa ako, maraming taon na ang nakararaan. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, at ikaw ay lumaki upang maging pinuno ng Presgrave family. Ngayon, proud na proud ako sa'yo. Gamit ang kanilang relasyon sa pamilya, sinubukan ng lalaki na makuha ang simpatiya ni Elliot. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsusumamo, paboran mo itong tiyuhin mo, Elliot. Hayaan mong makita ko ang iyong lola, kailangan ko lang ng 10 minuto. Hayaan mong sabihin ko ulit. Lumabas ka. Malamig at hindi mapagpatawad ang tono ni Elliot. Ikaw. Pinipigilan ng lalaki ang kanyang galit. Sa kabila ng pagtatago sa ilalim ng bintana sa labas, ramdam ni Anastasia ang tensyon sa loob ng villa. Gusto mo ba talagang maging walang puso, Elliot? Isa pa rin ako sa mga Presgrave at, higit pa rito, ang iyong tiyuhin. Paano mo nagagawang walang galang sa akin? Ang Presgrave family ay walang ganoong tao. To me, you're a nobody, mataray na sagot ni Elliot. Well, ang mga sinabi mo ngayon ay makatatak sa aking isipan. Siguradong pagsisisihan mo, sigaw ni Riley na sinundan ng kalabog ng pinto. Ang tunog ay bumulaga kay Anastasia, na nagtatago sa labas, at dahil dito, natapakan niya ang isang tuyong dahon, na gumawa ng maliit na kaluskos. Lumabas ka na, kung sino ka man. Ang hindi interesadong boses ni Elliot ay umalangaw-ngaw mula sa loob. Gusto sana niyang umalis, ngunit natigilan siya sa sinabi nito kaya muling bumilis ang tibok ng puso niya. Bilang resulta, wala siyang pagpipilian kundi ang sumagot ng, "Ako ito, Anastasia." Kasunod ng kanyang mga sinabi, isang figure ang lumitaw sa tabi ng bintana. Lamambat ang boses ni Elliot habang gulat na nakatingin sa kanya. Bakit ka nandito? Kung sinabi kong hindi ko sinasadyang mag-eavesdrop, maniniwala ka ba? Nahihiyang tanong niya. Masyadong awkward ang sitwasyon para sa kanya. Binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Siyempre ginagawa ko. Pumasok ka. Pumasok siya sa main door at nalaman niyang mag-isa lang siya sa villa. Pagkaupo niya sa sofa, nagsindi siya ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Malinaw, wala siya sa magandang kalooban. I'm sorry. Hindi ako dapat nag-eavesdrop. I promise I won't say a word to anyone else, sabi niya sabay taas ng palad. Wala namang masasabi tungkol dito. Nang makita niya iyon, itinapon niya ang sigarilyong katatapos lang niyang sinindihan at sinabing, "Samahan mo akong maglakad." At pumayag siya. Naglakad silang dalawa sa daanan ng kawayan na walang tao patungo sa isang kagubatan ng kawayan na may ilang dimly lights. Pagtingin sa tuwid na katawan nito sa harapan niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siya ang kapatid sa ama ng aking ama na itinaboy sa pamilya 20 taon na ang nakalilipas. Napaawang ang labi niya sa narinig. Alam ko, sinabi sa akin ng lola mo ang tungkol sa kanya kaninang hapon. Namatay ang mga magulang mo dahil sa kanya,
Tama ba? Nagulat siya sa sinabi nito. Paglingon niya, sinabi niya, tinatrato ka talaga ng lola ko bilang pamilya niya. Namula ang mukha niya dahil alam niyang sinadya nga ni Harriet. Ang aking mga magulang ay lumipad sa ibang bansa upang harapin ang gulo na kanyang nilikha, ngunit ang helicopter ay bumagsak, na nagwakas sa kanilang buhay, sabi niya, na itinaas ang kanyang ulo. Bumungad sa kanyang mukha ang liwanag na sumasalamin sa kanyang kalungkutan. Sumasakit ang puso niya para sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin para aliwin siya. Ngunit ang mga aksyon ay maaaring ipahayag ang mga hindi maipahayag ng mga salita. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito, bakas sa kanyang tingin ang tahimik niyang pag-aalala para sa kanya. With that, napatingin siya sa kamay niya at mabilis itong hinawakan, ang isa niyang kamay ay nakahawak sa bewang niya. Naging malapit sila sa isa't isa. Napabuntong hininga siya dahil doon, ngunit hindi siya humiwalay sa kanya. Nakatitig ito sa kanya gamit ang nag-aapoy nitong mga mata, nakakaakit na kahit sinong babae ay mahuhulog sa kanya sa pagtingin lang sa kanya. At kasama rin doon si Anastasia. Hindi siya isang clay figurine o isang manika, at ang kanyang puso, tulad ng iba, ay magagalaw. Lalo na ngayon, noong siya ay mahina at desperado para sa kaginhawaan ng isang tao. Lumapit siya sa kanya na bahagyang nakatagilid ang ulo, at hindi niya kailangang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin niya. Marahil ay ang liwanag, o ang buwan, o ang lalaking ito mismo, ang nangakit sa kanya. Mahigpit ang pagkakayakap nito sa baywang niya, at bawat hininga niya ay puno ng nakakaakit na pabango nito. Pero alam niya na mali ang ginagawa niya. Kabanata 285. Huwag umibig sa iba. Itutulak sana ni Anastasia si Elliot, pero nanlamig ang katawan niya na parang may naglagay ng stop button sa kanya. Isang alon ng init ang bumangon mula sa kanyang katawan at umabot sa kanyang pisngi. Kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib, at ang tanging magagawa niya ay panoorin ang paghalik nito sa kanya. Elliot, huwag mong gawin ito. Nang malapit nang maabot ng kanyang mga labi ang kanyang labi, ginawa niya ang ilang kalahating pusong pagsisikap na pigilan siya. Ngunit tila alam ni Elliot na ang kanyang pagtutol ay hindi sumasalamin sa kanyang aktwal na nararamdaman. Kumunat ang sulok ng labi niya, at tinakpan niya ang labi niya. Ang kagubatan ng kawayan ay mapayapa, at ang mga muffled na tunog mula sa banquet hall ang tanging nakarating sa kanilang mga tainga, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang ulo ni Anastasia ay nasa kanyang mainit at matipunong dibdib, at naramdaman niya ang pagdurog ng puso nito laban sa kanya. Ito ay nadama na ligtas ngunit mapanganib. Nagbigay siya ng isang pakiramdam ng seguridad habang nagmumula din ng isang pakiramdam ng panganib. Nagwiwisik ang mga bituin sa langit sa kagubatan ng kawayan. At sa kagubatan, ibinubuhos ng isang lalaki ang kanyang puso at kaluluwa sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang isip ni Anastasia ay nagbabago sa pagitan ng dalawang magkaibang estado. Ang isa ay ginagawa ang kanyang isip na maging blanko at nahihilo, ngunit ang isa ay parang panaginip at nakakabighani, hindi niya maiwasang malunod sa napakagandang panaginip na dinala sa kanya ni Elliot. Ang halik na ito ay naglagay sa kanyang puso sa kaguluhan, nakaramdam siya ng hiya at matamis. Para kay Elliot, ang init at matikas na halimuyak ng katawan ni Anastasia ay nabago sa isang nakaaaliw na therapy, na nag-iiwan sa kanya na guman dito at ayaw siyang pakawalan. Bukod dito, ang pakiramdam na ito ay nagpaalala sa kanya ng gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas, ngunit mabilis niyang pinawi ang pag-iisip. Sa sandaling ito, ayaw niyang isipin ang pabango ng ibang babae habang hinahalikan niya ito. Sa wakas, nang maramdaman ni Anastasia sa mga damit na nagiging mas mapanganib si Elliot, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ngayong gabi ay birthday party ni Old Madam Presgrave, at hindi nararapat na maghalikan sa ganitong setting. Kaya naman, bahagyang tinulak niya ito palayo. Binitawan siya ni Elliot at sinandal ang noo niya sa noo niya. Ang kanyang itim na mga mata ay sumasalamin sa kanyang namumula na mukha habang sinabi niya sa isang husky na boses, "Huwag kang umibig sa iba maliban sa akin." Napaawang ang mga labi ni Anastasia habang sumagot, wala bang tiwala sa sarili si President Presgrave ngayon. Sa sandaling marinig niya ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang malakas na possessiveness. "You can only be mine," he claimed as he held her tightly in his arms.
Tumangala si Anastasia at ilang beses na kinusat ang mga mata kay Elliot. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng bituin at sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot dahil hindi pa siya handa. Hindi niya ito pinabulaanan dahil hindi niya nagustuhan ang pagiging possessive nito sa puso niya. Nang walang paabi, bigla siyang yumuko at mahinang kumadyot sa tenga niya. Kung hindi ka sumagot, tatanggapin ko iyon bilang oo, sabi niya sa paos na boses. Dahil sa pahayag ni Elliot, hindi siya nakaimik. Ang dahilan kung bakit hindi ako sumasagot ay gusto kong magpakita ng paggalang sa iyo, okay. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Elliot. Kinuha niya ang phone niya at sinipat iyon. Panahon na para bumalik para sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking lola, sabi niya. Hinanap siya ni Ray. Pagkaalis sa kagubatan ng kawayan, huminga ng malalim si Anastasia bago bumalik sa party. Natatakot siyang baka mapansin ng iba na may namamagitan sa kanila ni Elliot, kaya nagmadali siyang hanapin ang anak. Nang makita ni Elliot na lumayo siya sa kanya na parang lumalayo sa kanya, bakas ng pagkadismaya ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa banquet hall, si Hailey ay patuloy na naghahanap ng pagkakataong umakyat at batiin si Old Madam Presgrave ng maligayang kaarawan, ngunit napakaraming matatanda, at si Old Madam Presgrave ay napapaligiran ng mga tao sa lahat ng oras. Bukod doon, hinahanap din niya si Elliot sa nakalipas na 15 minuto. Sabay na umalis sina Elliot at Anastasia na ikinagulat niya. Naisip niya na sinamantala ni Anastasia ang sitwasyon para akitin si Elliot. Sa katunayan, hindi siya nagkamali. Talagang magkasama sila. Samantala, tumangala si Hailey upang makitang bumalik na si Elliot sa bulwagan. Ngunit nang lumingon siya, himalang nagpakita si Anastasia sa tabi ni Francis. Hindi niya napigilan ang sarili sa pagkayam ng palad sa basong hawak niya. Ngayon lang ba sila magkasama? Dahil sa selos, si Hailey ay tila may pakana laban kay Anastasia. Hinailan niya si Erica sa gilid at may ibinulong sa tenga niya. Pagkatapos, tumanggo si Erica at tiniyak, huwag kang mag-alala. Ipapatupad ko ang plano mo. Pagkaalis ni Erica sa banquet hall, naglakad siya patungo sa swimming pool. Nang tumangala siya sa mga pangunahing upuan, napansin niyang papaalis na si Old Madam Presgrave sa bulwagan sa tulong ng kanyang kasambahay. Walang pagdadalawang isip, mabilis niyang hinayla ang isang waiter sa gilid. Pakisabi kay Miss Tillman na siya ay pinaghahanap ni Old Madam Presgrave sa poolside, utos niya. Dahil guest si Erica at magpapadala lang ng mensahe, ngumiti ang waitress at sinabing, sure. Nang magsimulang mag-alala si Anastasia dahil hindi niya mahanap ang kanyang anak, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Nigel. Tiniyak niya sa kanya na siya ay nasa lugar ng paglalaroan ng mga bata kasama ang kanyang anak at hindi siya dapat mag-alala. Kabanata 286. Mahulog sa isang bitag. Si Nigel ay hindi isang malaking tagahanga ng pakikisalamuha sa party, kaya nabuhayan siya ng loob na nakatakas siya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa maliit na anak ni Anastasia. Miss Tillman, Old Madam Presgrave would like to see you by the poolside, sabi ng waitress habang papalapit kay Anastasia. Bahagyang nagulat si Anastasia sa kahilingan, ngunit nang lumingon siya sa paligid at napagtantong wala sa kanyang upuan si Old Madam Presgrave, tumanggo siya at sumagot, okay. Salamat sa pagpapalam sa akin. Habang pinagmamasdan ni Erica si Anastasia na lumabas ng banquet hall, ang sulok ng kanyang bibig ay napalitan ng malademonyong ngiti. Gumagana ang plano ni Hailey. Sa poolside, nang magtaka si Anastasia kung bakit pipiliin ni Old Madam Presgrave ang lugar na ito para makapag-usap, napansin niya si Hailey na nakaupo sa pool lounge chair. Nang makita ni Hailey si Anastasia, tumayo siya at nginisyan, nandito ka. Noon lang napagtanto ni Anastasia na siya pala ay naloko. Naging defensive siya habang nakatitig kay Hailey. Bakit mo ako niloko na pumunta dito? Tanong niya. Kanina ka lang ba kasama ni Elliot, Anastasia? Ano ba talaga ang balak niyong dalawa? Nakikigulo ba kayo sa birthday party ni Old Madam Presgrave? Pang-aasar ni Hailey sa kanya. Ramdam ni Anastasia ang pag-init ng kanyang pisngi. Nakita ba kami ni Hailey? Nang hindi na hinintay ang tugon ni Anastasia, nagpatuloy si Hailey, you really don't mind that I slept with Elliot. Gusto mo bang isalaysay ko ang mga detalye kung paano tayo nagsama-sama noong gabi? Sumalubong sa kanyang mga mata ang bisyo habang nagsasalita siya ng may masungit na mukha.
Sa pagkakaalam ko, nangyari ito noong hindi siya matino. Nagkunwaring walang pakialam si Anastasia. Kahit ano pa ang estado ni Elliot, hindi nito binago ang katotohanan na pinagpapawisan niya ako, hinahalikan ako, at mahigpit na hawak sa kanyang mga bisig. Tuwang-tuwa ako na nalilito ako sa ilalim niya. Pinipigilan ni Hailey ang kanyang mapang-asar na mukha habang inaalala ang gabing iyon. Tumigil ka na. Pinutol ni Anastasia si Hailey habang kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa mapunit na hininga. Maganda ang hubog ng kanyang katawan, at mayroon siyang hindi kapani-paniwalang tibay. Naaalala ko pa rin ang kanyang galit na mga mata at kung paano niya ako hinawakan ng mahigpit pagkatapos, naalala kong tinanggal niya ang relon niya at ibinigay sa akin. Ang tumitibok niyang puso, ang nakakapaso niyang katawan, Hailey's eyes gleamed with shyness and sweetness. Nang marinig ang paglalarawan ni Hailey, naramdaman ni Anastasia ang isang alon ng sakit na bumabalot sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi mahirap para sa kanya na isipin na magkayakap sina Hailey at Elliot, dahil sila ni Elliot ay nagbahagi ng isang intimate moment kanina. Napakunot ng noo si Hailey at lumapit kay Anastasia na may nakakatakot na ngiti. Sinabi ko rin kay Elliot kung paano naging anak mo, Anastasia. Ang kanyang ama ay isang madungis na lalaking escort. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga babae ang kanyang hinahawakan sa isang buwan? Dapat magpa-medical check-up ka dahil kapag namatay ka sa ganoong klase ng sakit, wala nang mag-aalaga sa anak mo sa labas. Sa sobrang galit ni Anastasia ay nanginginig ang buong katawan. Bagamat alam niyang sinusubukan siyang i-provoke ni Hailey sa mga nakakasakit na pahayag na iyon, hindi na niya kinaya dahil sinisiraan ni Hailey ang kanyang anak. Ngayon, 2 hakbang na lang ang layo ni Hailey kay Anastasia. Kitang-kita sa mga mata niya ang pangungutya niya. Ang iyong anak, si Anastasia, ang may pinakamaruming dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Marahil ay susundin niya ang mga yapot ng kanyang ama sa hinaharap. Parang tatay, parang anak. Angal niya. Hailey Seymour, isara mo ang iyong bibig, babala ni Anastasia. Nakatitig sa mayabang na mukha ni Hailey, mahigpit na ikinuyom ni Anastasia ang kanyang kamao upang pigilan ang paghampas sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang mga mata ni Hailey ay lumipad sa koridor, at bigla niyang hinawakan ang kamay ni Anastasia. Gusto mo akong sampelan, di ba? Sige, sampelan mo ako. She yelled at her to provoke her. Nagulat si Anastasia sa kanyang mga ginawa at sinubukang kumawala sa kanyang mga kamay. Paano kung hindi ako tumahimik? Gusto kong makilala ng buong mundo ang ama ng iyong anak. Gusto kong hamakin siya, at gusto kong mabuhay sa kahihiyan ang anak mo habang buhay. Sigaw ni Hailey. Nang marinig ang sinabi niya, nanlamig si Anastasia. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol, ituloy mo kung maglakas loob ka. Pagkatapos, nagsimulang makaramdam ng pagkasuklam si Anastasia sa mga kamay ni Hailey, na nakakapit sa kanyang mga palso. Kaya naman, bigla niyang itinulak si Hailey palayo, sinusubukang kumawala sa pagkakahawak niya. Gayunpaman, ibinaba ni Hailey ang kanyang mga labi at ngumisi kay Anastasia habang hinahayaan niya ang kanyang sarili na mahulog sa likod at sa swimming pool. Nang makita iyon, natigilan si Anastasia ng ilang segundo. Bago pa siya makapag-react, may narinig siyang sumigaw sa likod niya, "Oh my! May nahulog sa tubig. Mangyaring tumulong. Kilala ko ang boses na ito. Ito ay Erica." Kaagad pagkatapos, narinig niya ang isa pang boses ng babae. "Dito. Kailangan natin ng tulong dito." Kabanata 287. Muntik ng malunod. Nang lumingon si Anastasia, nakita niya ang 2 nasa edad na babaeng bisita na nakatayo sa tabi ng pool. Nabaling ang atensyon nila kay Hailey na nagpupumiglas sa tubig at tila nalulunod. Tulong, hindi ako marunong lumangoy," sumigaw si Hailey para humingi ng tulong sa mahinang boses. "Miss, paano mo maitutulak ang isang tao sa tubig?" Pinandilatan ng isa sa mga bisita si Anastasia na may pag-aakusa. "Dapat kang bumaba doon at iligtas siya," utos niya. Sa sandaling iyon, lumubog ang puso ni Anastasia. Napagtanto niya na siya ay tumalon sa isang bitag na ginawa ni Hailey at Erica. Ngayong si Hailey ay sadyang nahulog sa tubig habang ang 2 saksi ni Erica ay naroon, si Anastasia ay ipininta bilang masamang tao. Naging kritikal ang sitwasyon nang magtaas-baba si Hailey sa pool na may lalim na 6 na talampakan. Samantala,
Ang dalawang panauhin na babae ay nagngangalit sa gilid ng swimming pool, dahil hindi sila marunong lumangoy. Walang alinlangan na hinamak ni Anastasia si Hailey sa kaibuturan, ngunit hindi niya maaaring sirain ang buhay ng ibang tao sa birthday party ni Old Madam Presgrave. Kaya naman, tinanggal niya ang kanyang mga takong at lamusong sa tubig. Lumangoy siya patungo kay Hailey at sinubukang hilahin siya sa ibabaw. Nagulat si Hailey nang makitang tumalon si Anastasia para iligtas siya. Habang tumatalon siya sa tubig, nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na hangarin. Nang umabot si Anastasia para hawakan ang braso ni Hailey, pilit na hinayla ng huli si Anastasia at mas idiniin ang ulo sa pool. Walang masisisi kung malunod si Anastasia habang sinusubukan akong iligtas. Sa katunayan, sisisihin lamang ng mga tao ang kanyang katangahan sa pagsisikap na iligtas ang buhay ng isang tao kapag hindi niya kayang lumangoy ang kanyang sarili. Naglakas loob lang si Hailey na tumalon sa pool dahil tiwala siyang hindi siya malulunod. Kamakailan ay nagsimula siyang lumangoy para sa mga layunin ng fitness, at mahusay siya sa ilalim ng patnubay ng kanyang pribadong coach. Habang si Anastasia ay lumubog ng mas malalim sa pool, naramdaman niya ang presyon ng kamatayan. Sinusubukan akong patayin ni Hailey. Napagtanto ni Anastasia na marunong lumangoy si Hailey sa pamamagitan ng pagtapak niya sa tubig, ngunit hindi siya makapag-react dahil naubos na ang hangin sa kanyang mga baga. Walang sabi-sabi na sasamantalahin ni Hailey ang pagkakataong ito para lunurin siya. Bukod dito, hindi malinaw na naririnig niya ang tunog ng dalawang bisita na humihingi ng tulong. Tulong. May nangangailangan ng tulong dito. Kabutihan. Bakit siya lamusong sa tubig kung hindi siya marunong lumangoy? Malalagay sa alanganin ang buhay niya. Galit na sabi ng mga babae. Hindi nila makita kung paano hinahawakan ni Hailey si Anastasia sa ilalim ng tubig, kaya naisip nilang hindi ito marunong lumangoy. Sa kabilang banda, tila nahihirapan si Hailey habang ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa tubig at nabulunan pa, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakadikit sa likod ni Anastasia, na nakabaon sa kanya sa ilalim ng tubig upang hindi siya makahinga. Sa sandaling iyon, isang matangkad na figure ang sumugod sa labas ng banquet hall. Tinawag na ni Erica si Elliot para tumulong, at agad niyang napansin ang dalawang babae sa tubig, lalo na ang lumulutang na kulay abong evening gown na pag-aari ni Anastasia. Mabilis, go and save them, bili ni Elliot kay Ray habang nagmamadaling pumunta sa pool at tinanggal ang kanyang coat. Sa oras na ang dalawang lalaki ay tumalon sa tubig at lumangoy patungo kina Anastasia at Hailey, si Anastasia ay nasa semi-conscious na estado. Nang makita ni Hailey na paparating na si Elliot para iligtas sila, sinakal niya ang isang subo ng tubig at nagkunwaring nalulunod siya habang mas lalo pang lumubog sa tubig. Nang maramdaman ni Hailey ang isang malakas na braso na humawak sa kanya, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata sa ilalim ng tubig upang makita na si Ray ang nagligtas sa kanya, hindi si Elliot. Samantala, binuhat ni Elliot si Anastasia sa kanyang mga bisig at lumalangoy patungo sa ibabaw. Sa tulong ng mga taong dumating mamaya, sina Anastasia at Hailey ay parehong dinala sa poolside. Lumuhad si Elliot sa harap ni Anastasia at nagsagawa ng rescue breathing pagkarating nila sa ibabaw. Una, nag-apply siya ng chest compression bago bigyan ng CPR ang babae. Sa kabilang banda, nailigtas na rin ni Ray si Hailey mula sa pool, ngunit hindi siya nang ahas na magkapor sa kanya. Ayaw din ni Hailey kay Ray, hindi noong nasa harap niya si Elliot. Dahil dito, nagkunwari siyang umubo ng isang subo ng tubig at mahinang iminulat ang kanyang mga mata. Gising na si Miss Seymour, ulat ni Ray. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Elliot ang mga salita ni Ray, at abala siya sa pagliligtas kay Anastasia sa tabi nila. Ipinagpatuloy niya ang pagkapor sa kanya habang galit na tinatawag ang kanyang pangalan, Anastasia, Anastasia, gumising ka. Please wag mo akong takutin. Ang mga mata ni Hailey ay kumislap ng galit nang makita niya iyon. Ayon sa orihinal niyang plano, siya lang daw ang nahulog sa pool para makuha ni Erica si Elliot para iligtas siya. Hindi niya inasahan na ililigtas siya ni Anastasia, kaya naman nagpa siyang lunurin ang babaeng iyon. Gayunpaman, masyadong maagang dumating si Elliot. Kabanata 288. Naglalaro ng The Victim Game. Sa sandaling ito, ngayon lang nasaksihan ni Hailey ang lalaking pinakamamahal niya na gumaganap ng CPR kay Anastasia at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan.
Ang pag-aalala at gulat sa kanyang mga mata ay malinaw na nagpakita ng kanyang pag-aalala para kay Anastasia. Samantala, napatulala si Erica dito habang nakatayo sa gilid. Ayon sa plano ni Hailey, ililigtas daw siya ni Elliot. Bakit niya iniligtas si Anastasia ngayon? Kalaunan ay nagkamalay si Anastasia, at ang una niyang nakita ay ang kinakabahan ngunit napakarilag na mukha ni Elliot. Sa wakas gising ka na. Nanginginig ang mga daliri ni Elliot habang hinahaplos ang malamig at maputlang mukha nito. Kasabay nito, ang kanyang malalim na mga mata ay napuno ng labis na kaligayahan. Isang sunod-sunod na palakpakan ang umalangaw-ngaw mula sa mga tao. Ang dalawang babae na nahulog sa tubig ay nailigtas, at iyon mismo ay magandang balita. Samantala, may isang tao sa karamihan na nanood ng eksena na may halo-halong emosyon. Ang marangal at makisig na lalaki ay nakaluhod sa lupa at basang-basa sa balat, tuwang-tuwa na nagawa niyang iligtas si Anastasia. Habang nakaupo si Anastasia, nakatikip ang suot ni Elliot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo upang salubungin ang mapang-asar na mga mata ni Hailey. Itinulak ni Anastasia ang tumutulong kamay ni Elliot at natisod sa kanyang mga paa. Nang walang gaanong lakas, tuloy-tuloy siyang naglakad patungo kay Hailey. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang isa pang babae. Inilipat ng malakas na sampal ang mukha ni Hailey sa gilid. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha nang itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "I'm sorry, Anastasia. Alam kong naging mabait ka para iligtas ako, ngunit alam mo na natatakot ako sa tubig. Hindi ko sinasadyang kaladkarin ka sa tubig." Pagkasabi noon ay binigyan ni Hailey ng senyales si Erica sa pamamagitan ng kanyang naluluhang mga mata. Naunawaan kaagad ng huli ang mensahe ni Hailey, kaya humakbang siya sa karamihan at nagtanong, "Hailey, okay ka lang? Nasaktan ka ba kahit saan?" Pagkatapos, lumingon si Erica kay Anastasia at hinarap siya. "Nakita kong tinutulak mo siya ng sarili kong mga mata, pero ang lakas ng loob mong sampilan siya. May puso ka pa ba?" Siya chided. "Huwag mong sisihin si Anastasia dito, Erica. Ako yung aksidenteng nahulog sa tubig," naluluhang sabi ni Hailey. "Ladies, lalapit ba kayong dalawa at bigyan ng hustisya si Hailey? Nakita mo bang tinulak ni Anastasia si Hailey?" Tanong ni Erica sa dalawang bisitang babae na nakasaksi lang sa insidente, sabik na umaasa na sila ay tumstigo. Sa sandaling iyon, bahagyang umindayog ang katawan ni Anastasia. Halos masuffocate siya kanina at nawalan ng lakas. Noon lang, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang habang nakasandal siya sa malapad na dibdib ng isang tao. Naturally, alam niya kung sino ito nang hindi na kailangang lumingon. Gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyayari, kaya dumami ang mga bisitang nagtipon sa paligid ng pool. Nagpalitan ng tingin ang dalawang babaeng bisita na tinanong ni Erica bago sinabi ng isa sa kanila, "Nakita namin ni Miss Tillman na itinulak si Miss Seymour sa tubig." Gayunpaman, nang humingi ng tulong si Miss Seymour, tumalon si Miss Tillman sa pool para iligtas siya. Sa puntong ito, pasuray-suray na tumayo si Hailey, nanginginig habang niyayakap ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Elliot at sinabing, "Huwag mong sisihin si Anastasia, Elliot. Nahulog ako sa tubig nang hindi sinasadya, at muntik na siyang malunod habang sinusubukan akong iligtas. I deserve this slap because I dragged her down with me. Sa totoo lang, karapat-dapat akong mamatay." Pagkasabi noon ay tinakpan ni Hailey ang kanyang mukha at nagsimulang humagulgol ng malakas na para bang sinisisi niya ang kanyang sarili. "Hailey, bakit mo pa siya kinakausap? Halatang naghihiganti siya sayo. Gusto niyang sisihin mo ang insidenteng iyon kung saan siya ginahasa ng isang lalaking escort 5 taon na ang nakararaan. Gusto kanyang patayin." Ang tinig ni Erica ay matinis, at ang mga salitang sinabi niya ay malakas at matunog. Tila natatakot siya na hindi siya marinig ng karamihan. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Anastasia habang nanginginig sa galit, dahil hindi pa tapos ang dalawa sa pagsundo sa kanya. "Manahimik ka, Erica," babala ni Elliot. His eyes darted at her like a cutting blade dahil ayaw na niyang makarinig ng isa pang salita mula sa babae. Takot na takot si Erica sa mga pananakot ni Elliot kaya agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Gayunpaman, ang pinsala ay nagawa na, dahil ang kanyang mga salita ay nahulog na parang bomba sa gitna ng karamihan. "Ano?
Ginahasa ng isang lalaking escort si Miss Tillman. Ang impormasyong ito ay pumukaw ng simpatiya sa mga tao, ngunit ginawa rin nito ang mga tao na mag-isip tungkol sa nakaraan ni Anastasia. Paano kung itulak si Miss Seymour sa tubig at sasampalin siya ng walang paghingi ng tawad? Tama ka. Ang ganitong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Kabanata 289. Pagtatangkang magpakamatay. Eksakto. Kung ayaw mong humingi ng tawad, bakit mo siya sinampal? Tingnan mo si Miss Seymour, kawawa naman siya. Nakaramdam ng matinding pressure si Anastasia habang nakikinig sa lahat ng bumabatikos sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya at si Hailey lamang ang nakakaalam kung paano sinubukan ng huli na patayin siya sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ang mga hasga sa kanya nang hindi nalalaman ang katotohanan ay parehong masakit. Samantala, hindi pinansin ni Elliot ang mga tingin mula sa karamihan at dinala ang halos walang malay na si Anastasia sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay inutusan niya si Ray, ipasok si Miss Seymour sa loob para mapalitan ang kanyang damit. Elliot, sumigaw si Hailey na humihikbi. Sumasakit ang puso niya sa sakit na nanunuksak habang pinagmamasdan si Anastasia na dinadala ng lalaki. Kahit na matapos ang lahat ng pag-arte at drama na iyon, lumabas pa rin si Anastasia bilang panghuling nagwagi. Natanggap niya ang lahat ng pagmamahal at pag-aalaga ni Elliot, ngunit hindi man lang nag-alala ang lalaki para kay Hailey. Ang unang naisip ni Anastasia matapos ipadala sa loob para sa malinis na pagpapalit ng damit ay ang kanyang anak. Dahil dito, lumingon siya kay Elliot at sinabing, "Huwag mong sasabihin kay Jared ang nangyari. Huwag kang mag-alala. I have informed Nigel not to bring him over, and Jared is still in the playroom," pang-aaliw sa kanya ni Elliot. Mahigpit na kinuyam ni Anastasia ang kubrekama nang matanggap niya ang kalupitan ni Hailey. Natitiyak niyang sinadya siya ni Hailey sa tubig na may balak na lunurin siya. Bakit ka tumalon sa tubig para iligtas siya kung hindi ka marunong lumangoy? Nakakunot ang noo ni Elliot habang nagtatanong. Hindi siya naglakas loob na sisihin si Anastasia, ngunit nanikip ang kanyang dibdib dahil nag-aalala siya sa kanya. Ngayong gabi ang birthday banquet ng lola mo. It'll be a bad omen if someone dies, sagot ni Anastasia, na ipinahayag ang kanyang naramdaman sa oras ng insidente. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Hailey, na hindi marunong lumangoy 5 taon na ang nakakaraan, ay matututong lumangoy. Alam mo ba na malapit ka na? Hindi na natapos ni Elliot ang kanyang pangungusap dahil lubos siyang natakot sa nangyari. Patay na sana siya kung nalate siya ng ilang segundo. Sa madaling salita, ang tanging dahilan kung bakit buhay pa si Anastasia ay dahil mabilis na kumilos si Elliot at nagsagawa ng matagumpay na pagliligtas. Kung hindi, hindi na sana siya nakaligtas. Salamat, seryosong sabi ni Anastasia. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanyang anak kapag namatay ito. Ayokong magpasalamat ka sa akin, gusto ko lang napahalagahan mo ang iyong buhay sa hinaharap. Huwag mong hayaang maulit ang ganitong bagay. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Elliot nang humakbang siya at niyakap siya. Dahil nailigtas ko ang iyong buhay, mabubuhay ka ba ng isang magandang buhay para sa akin? Tanong niya. Ramdam ni Anastasia ang aftershock ng insidente. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo upang tumangala kay Elliot at bamulong, "President Presgrave, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Kung may mangyari sa akin sa hinaharap, mangyaring tulungan akong palakihin si Jared sa ngalan ko." Ang kanyang mga salita ay nagpang-inig sa kanyang puso. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanya habang nakatingin sa malalalim nitong mga mata at sinabing, "Kalokohan. Hindi ko hahayaang mawala si Jared sa ina. Sabay nating palalakihin siya." Pinanlakihan ni Anastasia ng mata si Elliot matapos niyang marinig ito. Parang black hole ang titig niya, hinihila siya papunta sa puso niya. Noon pa lang ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Hinalikan ni Elliot ang kanyang noo at sinabing, "Stop overthinking. Magpahinga ka lang ng mabuti." Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Elliot. Napatingin siya sa caller ID at sinagot ang tawag. "Anong problema?" "President Presgrave, tinatangka ni Miss Seymour na magpakamatay," agad na sabi ni Ray. "Ano?" Napakunot noo si Elliot. Gusto kanyang makita, nag-aalalang sagot ni Ray sa kabilang dulo. "Okay, sasama ako agad." Matapos ibaba ni Elliot ang telepono, inihiga niya si Anastasia sa kama. Pagkatapos,
Idinagdag niya, magpahinga ka ng mabuti. Kailangan kong pumunta ngayon. Si Elliot ay nakaupo malapit sa kanya, kaya narinig ni Anastasia ang pag-uusap tungkol kay Hailey na gustong magpakamatay. Siyempre gagawin niya ang lahat ng kanyang mga trick para mapunta si Elliot. Sige lang. Dahil nakaramdam siya ng pagod pagkatapos ng buong pagsubok, humiga si Anastasia sa kanyang tabi at ipinikit ang kanyang mga mata. Pagdating ni Elliot sa kwarto ni Hailey, nakatayo siya sa harap ng bintana sa ikatlong palapag, tinatanggihan na may lumapit sa kanya. Iniunat niya ang isang paa sa labas ng bintana, na para bang mahuhulog siya anumang oras. Bumalik ka dito, Hailey. Itinulak ni Elliot ang pinto at sinigawan siya. Samantala, ang kanyang mga kilay ay malalim na nakakunot. Tumulo ang luha ni Hailey nang mapansin niyang naroon si Elliot. Sa wakas ay dumating ka na upang makita ako, Elliot. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay, naiiyak niyang sabi. Pagkasabi noon ay isinandal ni Hailey ang itaas na bahagi ng katawan niya sa bintana. Huwag kang maingay, Hailey. Bumalik ka dito. Nagmamadaling inabot ni Elliot ang kamay niya. Halika na. Kabanata 290, sa lahat ng paraang posible. Hindi ako bababa kung hindi mo ako binuhat. Nagpipigil ng hikbi ang agitated na si Hailey. Agad na humakbang si Elliot para buhatin siya pababa sa kanyang mga bisig, samantalang si Erica na tumabi ay patuloy na nakaturo sa kanila ng kamera ng kanyang telepono habang ni-record niya ang buong bagay. Nakasabit ang mga braso ni Hailey sa leeg ni Elliot habang matamang nakasandal ito sa balikat nito. Pagkatapos ay inihiga siya nito sa kanyang kama, at binuksan niya ang pagkakahawak nito sa kanya. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag masyadong hirap ang mga bagay. Elliot, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba na si Anastasia ang nagtulak sa akin sa tubig? Maluhaluhang tanong niya. She panically explained in order to make him believe her, hindi ko sinasadyang idiin ang ulo niya sa tubig. Natakot talaga ako nung mga oras na yon. Ang alam ko ay katutubo kong gustong mabuhay. Hindi ko alam na hinawakan ko siya sa tubig. I swear hindi ko sinasadya. Magpahinga ka muna. May malungkot na tingin sa mga mata niya. Alam na alam niya kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sa pagitan ni Hailey at Anastasia, nagtiwala lang siya sa huli. Ano ang silbi ng buhay kung hindi ka naniniwala sa akin? Sa emosyonal na pagkabalisa, nagpumiglas siya at nais na magpatuloy sa pagtalon sa labas ng bintana. Nang makita iyon, wala siyang nagawa kundi ang hawakan siya habang bumantong hininga, enough. Nagulat ka lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Daniel na responsable sa pag-aalaga sa mga gawain ni Hailey sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay sinabi niya, Danny, manatili ka rito at alagaan mo si Miss Seymour. Pwede na kayong umalis. Naiintindihan, Pangulong Presgrave, sagot ng lalaki na may kasamang tango. Elliot, huwag kang pumunta. Elliot, sa kabila ng kung paano niya sinubukang patuluyin siya, umalis pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Paglabas ni Erica ng pinto ay nakaramdam siya ng nakakamatay na titig sa kanya, only to find that it was from Elliot. Naglabas siya ng napakalakas na aura na para bang siya mismo ang the devil. Erica, babala niyang panimula, hindi kita bibitawan kung susubukan mong simulan muli ang isang bagay. Ang maikling babala ay agad na nagpaputi ng kanyang mukha habang ang kanyang puso ay nanginginig. Pagkaalis ni Elliot, ang takot ni Erica ay napalitan ng sama ng loob. Kinasusuklaman niya kung gaano hindi patas para sa kanya na tretuhin si Anastasia na parang isang kayamanan, ngunit siya ay pinagsalitaan sa isang malupit na tono kahit na pareho silang babae. Nasa banquet hall si Harriet nang marinig niya ang nakagugulat na ulat tungkol sa kung paano muntik na masugatan sina Hailey at Anastasia sa isang aksidente, samantalang sina Francis at Naomi ay nalaman lamang pagkatapos bumalik ni Erica. Gustong puntahan ni Francis si Anastasia, pero pinigilan siya ni Naomi bago niya ito gawin. Huwag kang umalis, Francis. Dapat nagpapahinga si Anastasia. Sigurado akong inaalagaan siya ng mga Presgrave. Sang-ayon ako kay Mama. Bakit mo siya pupuntahan, Dad? Magaling si Anastasia. Ayaw ni Erica na makita ni Francis si Anastasia sa kanyang kahinaan upang maiwasan ang labis na pag-aalala ng kanyang ama. Si Anastasia ay nakatulog, at sa harap ng kanyang kama, si Elliot ay patuloy na sinasamahan siya nang hindi umaalis ni minsan.
Sa wakas ay makakatulog na ng mahimbing si Anastasia ngayong gabi dahil ibabalik si Jared sa bahay ni Nigel. Tamang-tama ang pagtatapos ng piging sa kaarawan. Bagamat may huwad na emergency sa gitna nito, maswerte pa rin na walang nasaktan. Sa isang vilya sa sentro ng lungsod, kababalik lang ni Aliona mula sa labas. Itinulak niya ang pinto at lumingon sa medyo may edad na lalaki na kanina pa naghihintay sa kanya sa sofa. Pare, magalang niyang bati. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang tiyuhin ni Elliot, si Riley Presgrave. Tumingin siya sa kanya ng seryosong tingin, at hiniling niyang malaman. Sana hindi natuklasan ni Elliot ang iyong pagkakakilanlan. Umiling siya bilang tugon. Hindi niya natuklasan ang aking pagkakakilanlan, ngunit hindi ko rin nakuha ang kanyang atensyon. Ano ang nangyari? Hindi mo ba sinamantala ang pagkakataon na mapalapit sa kanya? Tinitigan siya nito ng matalim. May nangyari ngayong gabi. May ibang babae ang nasa isip ni Elliot. Gayunpaman, ipinalagay ko ang pagkakakilanlan bilang si Lucas. Iligal na anak na babae. Wala siyang pagdududa tungkol dito. I will have the opportunity to approach him in the future, mahinahon itong sabi sa kanya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Ang kanyang mga mata ay halos nagniningning sa ambisyon. Bumalik siya sa pagkakataong ito upang bawiin ang Presgrave Group sa lahat ng paraan na posible. Kasabay nito, pinalaki niya ang isang inaalaga ang anak na babae at ipinadala ito kay Lucas, na nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Si Lucas ay matalik na kaibigan ng namatay na ama ni Elliot noong nabubuhay pa siya, at palaging magalang si Lucas sa kanya. Ang misyon ni Aliona mula ngayon ay ang mapalapit kay Elliot, makuha ang kanyang pabor, at sa wakas ay pakasalan siya. Siya ang magiging pinakahuling sandata ni Riley para maibalik ang ari-arian na inagaw sa kanya.